Nako, matindi ho itong nangyayari na kung saan ay patuloy na inaatake ho, no? Ni dating Senador Antonio Trillanes, ito pong si DILG Secretary John Vic Remulla. So ano ho kaya ang nangyayari dito po sa dalawa? At may mga usap-usapan na baka ito pong si Trillanes ay naghahangad na maging DILG Secretary. At mukhang parang gustong sulutin mo ata, no? Itong si Secretary John Vic Remulla, mga kababayan. At sa ngayon ay naku, matindi ho yung mga pahayag at paratang nito pong si Trillanes. At ang sabi niya, kasi ngayon, di ba, ay nung kahapon, dyan po sa Senado, ay biglang lumutang na meron lumutang ito pong si Senator Trillanes na kung saan meron daw po siyang dalang warrant of arrest laban po kay Senator Bato de la Rosa mula po sa ICC. Pero nung bigyan at hingan po ng pahayag, ito pong si Secretary John Vic Remulla ay wala siyang sinasabi o wala siyang alam dito po sa na warrant of arrest ni Trillanes. Kasi nung weekend ay, di ba, lumutang na po yung pahayag na yan. Meron pong sinasabi, ito pong si, si Secretary John Vic Remulla, na ang sabi niya ay raw siya, bubuo raw siya ng isang task force na sa 10,000 na mga pulis para ito raw po ang hunting dito po kay Senador Bato de la Rosa kung sakali na may warrant. Pero sabi nga ho ni ni dating Senador Trillanes, di niya raw malaman kung sino ba talaga at kinakampihan o kanino ba talaga kakampi. Ito pong si si Secretary John Vic Remulla. So binabanggit ho natin, mga kababayan, na parang dito ho, kasi ito pong si Trillanes ay aktibo ho ngayon, Bill niya, siya ho ang nanguna na nagtungo diyan po sa Senado at kasama yung mga taga-NBI. So ito na ho kaya talaga itong si Trillanes ang mas lumalapad ho ngayon ng papel sa ilalim po ng Marcos Jr. Administration. At ang mga Remulla mukhang tinatablan na ba o paano? So yan po ang mga nagiging implikasyon sa ngayon, mga kababayan. At di ba? Parang wala na tiwala si Pangulong Marcos Jr. dito po sa mga Remulla. O particular dito kay John Vic Remulla dahil sa parang ipinapatrabaho na po lahat kay Trillanes. Ito lalo na ho itong issue kay Senador Bato de la Rosa, mga kababayan. So ito, pakinggan ho natin ang pahayag ni ito hong si Trillanes laban po kay Senator o Secretary John Vic Remulla. Ito, pakinggan niyo po, mga kababayan. Ito nga po, ang nakakatawa rito, last year, kung maalala po ninyo, yung kapatid niya, si Ombudsman Boying Remulla, ang unang nag-anunsyo na meron na raw warrant. Tapos sinabi niya, may picture pa siya nun sa telepono niya, kapatid niya po yun. Bakit hindi niya tinanong na lang kung totoo ba yan? I am sure nag-usap sila. Pero ako, nagdududa na ako rito kay Secretary John Vic kung kanino ba talaga kakampi ito. Kasi nung over the weekend, nung may ganyang ugong-ugong, nagmalaki siya na may 10,000 nga na pulis na nagbabantay daw, maghahanap. Sinabi nga nung kapatid niya, last year pang November, may warrant na. Bakit hindi niya pinahanap? Tapos ngayon na meron na ng warrant at lumabas na si Bato, suddenly, hindi daw pwede i-enforce yung warrant na yun. Kanino ba kakampi talaga itong taong ito? Alam nyo, kung binawas-buwasan niya yung kape-press niya, baka may nahuli siya Kasi lahat po ng pugante malaya under Secretary John Vic. Dahil hindi naman niya ginagawa yung trabaho niya. Ako, yun po, ang pahayag ni dating Senador Trillanes laban po kay, kay Secretary John Vic Remulla. Secretary John Vic, hindi ka raw po nagtatrabaho. Kasi sabi po ni Senator Trillanes, bigo raw po ang DILG na mahanap at maaresto si Senator Bato de la Rosa
at yung iba pang mga pugante. Kasi itong si Senator Bato ay may kinakarap nga na kaso, no, sa International Criminal Court o ICC, at meron po siyang arrest warrant. Pero mga kababayan, parang si Trillanes lang nabigyan po ng warrant of arrest eh. Pinakamainam dapat dumaan po ito sa tamang proseso, di po ba? At sa Interpol, tsaka yung sa transnational, yung opisina na yon, na kung saan talagang kung meron pong warrant na i-coordinate. Pero bakit parang si Trillanes lang ho ang nakakaalam, mga kababayan? Paano kaya? Ito po ba ay may special na misyon mula po sa Pangulo o kung ano man? Kasi, yun ho, no, talagang, ang sabi ho, no, ni Trillanes, kung binabawas-bawasan daw po yung Kape Presscon nito pong si John Vic, baka may nahuli na siya kahit, kasi lahat daw po ng pugante ay malaya under Secretary John Vic. Dahil sa hindi naman siya, hindi niya ginagawa yung kanyang trabaho. Sa ngayon, kasi yung mga isa po sa mga pugante o hindi pa rin nahuhuli, di ba? Isa ho dyan nakilala. Ito pong si, no? Si Zaldico at ganyan din po ito hong si Atong Ang. Yun ho, mga kababayan. So, talagang mukhang matindi ho rito. Pero alam nyo ho, ewan ko lang kung ano magiging sagot ho rito ni itong si Trillanes. Napakaikli po ng sagot ni John Vic. Sabi niya, I respect his opinion. Yun ho, ang sabi ho ni John Vic, Secretary John Vic Remulla. So parang hindi niya pinatulan, hindi niya pinatos yung pag-atungal nito hong si Trillanes. Dito po mga kababayan. Yun ho, kasi pero ako ho ay nagtataka at bakit parang agresibo ho ngayon si Trillanes at sinasapawan niya po yung mga opisyal po ng ating gobyerno na lihitimo po, no? Halimbawa, yung DILG, si Secretary John Vic Remulla. Okay, sa DOJ, di ba, sa NBA? Parang sa NBA, parang kahapon ho nang pumunta siya sa Senado, parang siya po ang NBA director eh. No, di po ba? Hindi niyo napansin? Talagang siya may hawak ng ng dito hong arrest warrant laban po kay Senador Bato de la Rosa, mga kababayan. So, ito ho ba ay meron direkta na kautusan o basbas mula po ba sa Pangulo? Kasi dito nga may mga binabagito sa sabi ho nga ng ilang mga abogado ay hindi pa pwede na si Trillanes ang magsuserve ng warrant kasi hindi naman ho siya opisyal ng gobyerno. Siya po ay ano ba yan? Pwede siyang kasuhan ng usurpation of authority. So ginagamit niya po yung otoridad ng mga opisyal po ng ating gobyerno, mga kababayan. So, kayo ho, ano masasabi nyo rito? O kaya naman, marahil, kaya agresibo itong si Trillanes, baka nagpapalapad po ng papel dito po kay Pangulong Marcos Jr. at ngayon, kaya nga, tanong ko nga ho, ito ba si Trillanes ang papalit kay John Vic sa DILG? Kasi parang umaakto na ho na parang DILG Secretary, ito pong si Trillanes, di po ba? So, ano kaya mangyayari? So, ito bang mga Remulla ay parang tapos na gamitin? Wala na ng gana. Paano ho ba ang mangyayari? So, abangan ho natin mga kababayan kasi dapat ho sila magkakampi ho Sila Trillanes, sila John Vic, dapat sila magkakampi. Pero ngayon, nagkakagatan na ho mga kababayan, di po ba? At talagang, so tayo naman mag-aabang lang ho dito po sa isyong ito. At kung talagang magkagatan na ho kayo, okay lang naman ho sa amin. Pero importante ho mga kababayan, talagang dapat po ay manaig ho, no? Kung ano man yung hustisya. At kung ano ba yung nararapat. Kasi alam ba, kay Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, ano ba talaga ang kasi may resolusyon na po at di ba, ang binabanggit ho sa ating konstitusyon, sa ating batas, na kung meron pong ilalabas na warrant ng isang foreign court, dayuhang korte tulad po ng ICC, kinakailangan na ito po'y dumaan sa tamang proseso, due process, at maglabas po ng
warrant, lokal na warrant ang ano no, ang yung ating ano no, yung ating korte dito para, 'di ba? Ayun ho, mga kababayan. So, ganoon lang ho 'yun. Dapat ho talagang maging maayos, mga kababayan, at para maibigay naman yung karapatan po ng isang ano no, ng isang akusado, alam ba, katulad kay Senator Bato de la Rosa, o di po ba? Dapat ho maging maayos, di po ba? At talagang wala akong ano no, ano ba naman 'yan? Di kumuha kayo ng ano ng ano no, ng sabihin natin, kumuha kayo ng ano ng warrant of arrest sa korte para tapos ho, kwentas klaras at wala ho no. Pero sabi nga ho, ito may pinadala sa akin na pahayag, ito pong si Attorney Salvador Panelo. At ito may kinalaman sa inilabas po na warrant of arrest ng ICC laban po kay Senator Bato de la Rosa, na ito raw pong confirmation ng ICC na sila po yung nag-issue ng arrest warrant dito po kay Senator Bato de la Rosa at bilang conspirator sa pwedeng crime against humanity case na inihain laban po kay dating Pangulong Duterte. Ito ho ay ito po isang continuing assault on the sovereignty of the country. At it also validates the suspicion that the present administration, ito hong Marcos Jr. administration, ay sila raw po talaga ang nagmamaniobra at may pakana dito po sa pagpapatupad ng mga invalid warrant of arrest na inisyu po ng isang foreign tribunal. Ito, laban po sa, siyempre, kay dati Pangulong Duterte at maging dito ho kay Senador Bato de la Rosa. So, yun po mga kababayan. So, ito, the assault and the attempt to arrest dito raw po kay Senator Bato ay napumasok diyan po sa gusali ng Senado ay para mag-attend po sa sesyon, no? At siyempre, tapos i-enforce mo, ipatutupad mo yung ICC warrant, talagang matindi ho ito, mga kababayan. So, yun po ang pahayag. Ito pong si Attorney Panelo. So, kasi, mga kababayan, ang binabanggit ho rito talagang, ako naman ho, bilang isang pangkaraniwang mamayan, sundin na po natin yung due process. Para wag na ho natin ang sinasabi, marami po nagsasabi na yung matindi ho yung naging pagkakamali doon ho kay dating Pangulong Duterte, wag natin ulitin yung pagkakamali. Diba? Kasi ang aligasyon nga po, kinidnap ang dating Pangulo, uulitin mo po ba yun? Bagamat sinasabi, hindi, legal yun, pag-surrender, etc., etc. Pero pinakamaganda ho, para wag na ho maulit, doon na ho tayo sa tama. Doon na tayo sa pulido. Malinis at wala pong bahid ng anumang pagdududa. Di po ba? So, yun lang naman po aking masasabi ho rito, mga kababayan. Kayo ho, ano masasabi nyo? Ano pong komentaryo nyo rito sa mga nangyayari dito po sa atin, na kung saan yung nangyari nga po na sa nakaraan nating episode, pinakita ko ho yung CCTV footage na kung saan na hinahabol po ng mga taga-NBI. Ito po si Senator Bato de la Rosa na nagkakandara pa ho sa pag-akit po sa hagdan patungo po sa session hall. At talagang kung hindi po nakaalpas ito pong si Senator Bato de la Rosa sa NBI, sa mga ahente po ng NBI, baka hindi po napalitan ang liderato ng Senado. Kasi 13 pong kinailangan wala, kung wala ho siya, di 12 lang ho, mga kababayan, di ba? So, hindi po napalitan ang liderato. Kaya naman may mga usap-usapan at mga hinala na parang tila nakipag-sabuatan, di umano, ito pong si Nooy Senate President Tito Soto, na kung saan ay para daw, pinapunta po ang mga taga-NBI doon, nag-coordinate pala mga kababayan, maliwanag ho na ano, no? Kasi ito, ito, ipapakita ko lang sa ating TV screen, ito ho, mga kababayan, na yung paliwanag ho ng nag-resign na Sergeant at Arms na si Major General Rene Samonte. Ang sabi niya, kasi kahapon, di ba, nagkakagulo. So,
pinakita niya kung yung ano ba yung mga, kasi inataasan no siya ng bagong Senate President Alan Peter Cayetano na magpaliwanag. So yun daw yung sequence of events, ang sabi niya, as the reported assault on Senator Ronald Bato de la Rosa earlier, sabi niya this morning, kahapon niya ng umaga, 7 o'clock daw ho, yung NBA NCR chief na si Attorney Dong Gallo ay tumawag po sa kanya at nakipag-coordinate sa isang arrest order. O yun po, at as per agreement, yung tangkang pag-aresto, yun daw po, yung warrant ay ay ipresenta po doon kay Senator Tito Soto. O yun po, at ang sabi, so ipinakita naman doon mga madang 2:00 ng hapon kay Senator Soto. Pero ang sinasabi, pero yung kopya raw po ng warrant ay pinagbawalan na ipamahagi sa mga kapwa senador. So parang usap-usapan dito, parang sinadya ni Senator Tito Soto na ilihim yan pong arrest warrant at para sa baba pa lang kung darating daw po itong ang usap-usapan, darating ito pong si Senator Bato, doon pa lang mapigilan, maaresto na, hindi makakaboto sa session hall. So hindi po matutuloy ang kudita, di po ba? Bagamat ngayon, meron pong pahayag, ito pong si Senator Soto, hindi niya raw po alam na darating si Senator Bato de la Rosa at ang sabi ho niya ay kung alam niya lang daw ho na darating, sana yung koordinasyon na yun ng NBA baka nag-iba raw po. Yun na lang po yung palusot niya. O, di po ba? Tapos na rin ho yan, mga kababayan. Wala na ho sila sa mayorya at ang may control na po at bilang Senate President ay ito po si Senator Alan Peter Cayetano. Sige ho, magbigay na po kayo ng comment dito po sa atin at ito ho bang mga banat ngayon ni Trillanes laban po kay John Vic, ano ba? Siya na ba ngayon ang bagong paborito ng administrasyon? Kayo, ano masasabi nyo rito mga kababayan? At siya na kaya ang papalit na DILG Secretary? Sige ho, magbigay na po kayo ng comment. At siyempre, ang nagtataka lang ako, bakit itong si Trillanes, siya o nangunguna, wala namang pwesto ito sa gobyerno Ginoong Pangulo, bigyan mo na ng pwesto para maging legal yung kanyang mga galaw, di ba, nitong si Trillanes. Okay, so yan po, bigyan na po kayo ng inyong komento at reaksyon. At siyempre sa mga bago lang po, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. At sundan niyo rin po yung aking Facebook page, Facebook account, Eli Saludar. Maraming salamat. Muli, ito po si Eli. Magandang araw po sa ating lahat.